Paano ba magkaroon ng kapayapaan? Una, forgive. In order to have peace in life, we've got to receive and grant forgiveness, pagpapatawad. Ang sabi sa Matthew 6 verse 12, "Patawarin mo kami sa aming mga utang gaya rin ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin." Ang sabi naman sa Matthew 6:15, "Ngunit kung hindi nyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan." There are two types of forgiveness that we shall talk about in order to have peace. Ang una, makatanggap tayo ng pagpapatawad ng Diyos. At ang pangalawa, magpatawad tayo sa iba na nagkasala sa atin. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung hindi pa tayo nakatatanggap ng pagpapatawad ng Diyos? Kahit conscious tayo o hindi sa ating mga kasalanan, di pa rin tayo magkakaroon ng kapayapaan kung malayo ang puso natin sa Panginoon. Ang ipinagkaiba lang ng iba, alam nila na dahil sila'y nasa kasalanan, wala silang kapayapaan. Ang hindi kumikilala ng kasalanan ay alam na magulo ang buhay nila, pero di nila nalaman kung bakit. Iisa lang ang dahilan. God designed human life to be lived according to His will. At kung hindi ka nabubuhay ayon sa will ng Panginoon, you will have trouble, both internal and external. Kaya naman importante na tayo ay makatanggap ng pagpapatawad galing sa Panginoon. Yan ang pinaka-importanting bagay na dapat nating matanggap sa ating buhay. Pwede din naman tayong hindi tumanggap ng pagpapatawad ng Diyos, kaya lang, kailangang magbayad tayo ng kasalanan natin. Pwede din namang hindi tayo humingi ng tawad, bayaran na lang. Pero mahirap yatang magbayad. Alam yan ng Diyos. Kaya nga ang Panginoong Hesus mismo ang namatay para sa ating mga kasalanan sa krus, hindi ba? Para huwag na tayo magbayad. Hingin na lang natin ang libreng kapatawaran. Ang kapatawaran ay natatanggap natin bilang grasya o biyaya ng Diyos, hindi bilang bayad o pabuya sa ating mga paghihirap, pagsisikap at paggawa. Ito ay regalo na galing sa Panginoon na kailangan nating matanggap. Have you received God's forgiveness? Naihingi na ba natin ng tawad sa Diyos ang lahat-lahat ng kasalanan natin? Isunuko na ba natin ang ating buhay, ang ating nakaraan, ang ating ngayon, at ang ating bukas? Tatanggapin natin ang kanyang pagpapatawad. Pagkatapos nito, nagkakamali ka pa rin syempre dahil tao ka lang. Ibang kapatawaran naman ang hinihingi natin. Ang una is forgiveness unto salvation. And once you are saved, through that forgiveness, kapag nagkakamali tayo sa pang-araw-araw na buhay, ay humihingi tayo ng patawad or forgiveness unto restoration para maibalik ang magandang relasyon. Have you received that kind of salvation? It is there for the asking. Nahihingi sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon. At pagkatapos, heto ang kakambal niyang pagpapatawad. Pinatawad niyo na ba at patuloy niyong pinapatawad ang mga taong nagkamali at patuloy na nagkakamali sa inyo? Ang taong di nakakatanggap ng patawad ay hindi magkakaroon ng kapayapaan. Ganoon din ang taong hindi nagbibigay ng pagpapatawad. Napakahalaga ang pagpapatawad para magkaroon ng kapayapaan. Ang sasabihin pa ng iba, ang hirap namang magpatawad, pambihira. Ang laki-laki ng kasalanan nito sa akin eh. O sige, di wag niyong patawarin, singilin na lang niyo. Pero pag hindi niyo sila pinatawad, edi singilin niyo na lang.
makakasingil ba kayo? Unang-una, willing ba silang kumilala na nagkamali nga sila? Bihirang-bihira naman yung umaamin na sila ang nagkamali sa inyo. Pangalawa, kilalanin man nila, willing ba silang magbayad sa kanilang pagkakamali sa inyo? Ngayon, kung hindi sila magbayad at ayaw nyo magpatawad, sino ngayon ang lugi? E di kayo, kasi habang hindi nyo pinapatawad, hindi kayo patatawarin ng Diyos. Lugi kayo. Hindi man tayo banal at hindi sobrang espiritual, kung tayo ay matalino, ay magpatawad na lang tayo. Kung kayo naman ay very spiritual, very godly, you will definitely forgive. But if you're not spiritual enough to forgive, at least, be intelligent enough. Kasi kapag hindi ka nagpatawad sa mga taong nakagawa sa iyo ng kasalanan, hindi ka rin patatawarin ng iyong Ama sa langit. Don't burn the bridge over which you too must pass. Huwag mong sunugin yung tulay na dadaanan mo din. Yung iba galit na galit sa kanilang kapwa, sila din naman ang nalalaso ng kanilang sariling galit. Ayaw nyong paraanin, sinisira nyo yung tulay, kaya kahit kayo tuloy, ay hindi na makatulay. Ganyan ang ginagawa ng mga taong hindi nagpapatawad. Ang bawat tao na may galit kayo at hindi nyo pinapatawad ay nagiging amo nyo ang mga taong yan. You are a slave of anyone you don't forgive. Why? Kung naaalala nyo siya, nagagalit kayo. At pag nakikita nyo ay nawawala kayo sa mood. Madinig nyo lang yung boses ay nagkaka-alta presyon kayo kahit wala naman talaga kayong alta presyon. Hindi kayo makatulog o kaya ay hindi kayo makakain. Sino ngayon ang lugi? Kaya't mahalaga na marunong tayo magpatawad. Unang-una dahil yun ang banal na dapat gawin. You've got to forgive, if not for spiritual reasons, then at least for intellectual reasons. Kasi kapag hindi kayo nagpatawad, wala na lang kayong ibang gagawin sa buhay kundi ang maningil. Samantalang kung pinatawad nyo siya, makakagawa pa kayo ng ibang hanap buhay, kikita pa kayo ng mas marami pa. Hindi natin alam ang puso ng ating kapwa, pero alam yan ng Panginoon. As you read God's Word, forgive men their trespasses, kasi sayang yung oras nyo. Kung pupunta kayo sa church na may dalang galit at lalabas din kayo sa pintuan, nadala pa rin ang dating galit nyo at ang dating di nyo pinapatawad ay hindi nyo pa rin pinapatawad, nagsasayang lang kayo ng pagod sa pagpunta sa church dahil baliwala ang lahat. Mananalangin kayo, mag-aabuloy kayo at kakanta kayo dyan, pero hindi yan tatanggapin ng Panginoon habang hindi tayo nagpapatawad. Ang pagpapatawad ang dapat nating unahin. At kung hindi natin kaya, humingi tayo ng kakayahan sa Diyos. Ang sabi nga sa Bible, ask and it will be given to you. Ang hindi lang naman pwede magpatawad ay ang hindi pa nakakatanggap ng kapatawaran para sa sarili niyang kasalanan mula sa Diyos. Pero pag natanggap na tayo, may grasya na. At meron ng sapat na grasya para tayo ay magpatawad ng ating kapwa. Kaya dapat magpatawad. God bless us all.